posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan.
itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Ngayong pong araw ng linggo, araw ng Panginoon, November 26, 2023. Akalain mo nga naman ang ika-4 na linggo sa buwan ng Nobyembre. Syempre, nasa huling yugto na po tayo ng buwan ng Nobyembre. Grabe, no? Parang kailan lang. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At papasok na po tayo sa ating isa sa mga pinakahihintay po ng lahat, no? Ang pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Ayun, lahat po ng bata, mapamatanda, masaya pag dumarating ang Kapaskuhan. Bakit? Kasi it's a celebration, it's a reunion ng mga magkakapamilya. Ayan, purihin po ang Panginoon as we celebrate syempre ang Kapaskuhan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa lahat po na nakatutok sa ating live broadcast dito po sa ating official FB page, His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kakalimutang i-like at i-follow ang ating official FB page at huwag kalimutan din na i-share ang ating live broadcast sa pamagitan po ng pag-click ng button po dyan po sa bandang kaliwa sa ibaba sa tabi po ng ating comment box na po. Pwede nyo po i-click yung arrow dyan para po i-share po ninyo sa inyong mga Facebook, sa inyo pong sa mga messenger, sa inyong mga mahal sa buhay. Pwede nyo po yung i-send sa kanila mga kapatid para sila ay makapanood din po sa ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Magandang umaga rin po sa lahat na nakatutok po sa atin sa ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Pwede nyo yung bisitahin. Naka-live din po tayo dyan sa pamagitan po ng live premiere. No po? Tayo po ay live din napapanood dyan. At ganun din mga kapatid, pwede nating i-click ang subscribe button. No po, kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating official YouTube channel, pwede nyo po i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong videos at sa mga kapatid sa mga bagong mga premieres na abangan po natin sa ating YouTube channel. Praise God, huwag kalimutan ding i-like at mag-comment. Ayan. Praise God mga kapatid, welcome sa gawain ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa Book of Genesis. No po, nasa Genesis 16 pa rin po tayo at nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pong series na ito. Kaya excited po ako na tutukan po nating lahat ang mga inihanda ng Panginoon sa atin, mga encouragement at inspiration ng Word of God sa buhay po ng kanyang lingkod na si Abraham, kasama po ni Sarah at ang mga taong naging bahagi po ng makasaysayang pangyayaring ito during Old Testament times. Kaya po, tutok lamang po tayo mga kapatid. Nais ko pong batiin ng mga kapapasok pa lamang po sa ating live broadcast ngayon pong umagang ito sa mga kapatid natin na naririto na po ng maaga. Kanina pa sa ating worship time pa lang. Maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. Ganon din sa mga kapatid natin na patuloy na nagsisend ng kanilang mga stars. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa ministeryo. Ganon din mga kapatid, sa mga kapatid natin na nagnanais po na syempre maging tapat sa pagbabalik ng kaloob at ikapusa, yung offering, sa yung tithe, sa yung giving. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at sa inyong katapatan sa Kanya. At Diyos po ang magbalik at magbigay ng lahat ng papapala at mga desire ng puso ng bawat isa. Purihin po Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay nais ko rin batiin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang mga birthdays. Happy birthday. Belated happy birthday kay kapatid na sa aking anak. Ayan. Belated happy birthday kay Sam. Ayan. Nung Wednesday. Happy birthday Sam. Ganun din, advance happy birthday kay kapatid na Grace Matira. Ayan, happy birthday. Sa mga magdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, happy anniversary sa bawat isa sa inyo. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay dadako na sa pinakaimportanteng sandali ng ating pong gawain, ang pakikinig sa mensahe ng Panginoon. Expect the unexpected.
mga kapatid, sa gagawin ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Kaya para mangyari yon, dapat maging handa ang ating mga puso, handa ang ating mga isipan, handa ang ating mga tainga, mga mata, lalo na sa ating tatanggapin mula sa Panginoon na kanyang mga hamon at salita na gagamitin niya para po tayo po'y mapalakas, makakapagtagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? Tayo po lahat ay sama-samang lalapit sa Panginoon, hingi ng kanyang gabay, proteksyon, karunungan, at lalo na yung pagtuturo ng Panginoon ng banal na Espiritu sa atin. Let us all pray. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli sa panibagong linggo na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa panibagong buhay, kalakasan, na ikaw po ang nagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil truly na we're so blessed and we are honored, Lord God, na talagang privilege po namin and opportunity para ikaw ay pasalamatan, ibalik ang mga papuri dahil you deserve it, Lord. Sa dami ng mga pagkukulang namin, sa dami ng kamalian, sa dami ng pagsuway namin sa iyo, Lord, hindi mo deserve yon dahil alam namin, Lord, sobrang tapat mo, you are very consistent in your faithfulness, O God, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. Muli, nais naming itaas, nais naming papurihan ka, nais naming iparating ang aming pasasalamat at pagsambat, pagluwalhati at pagdakila namin sa iyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa araw na ito, Panginoon, ay araw mo, O Diyos, ito para kami kausapin. Oras at pagkakataon mo na kami po ay makausap sa pamagitan po ng mensahe ng iyong mga salita. Gamitin mo ang buhay ni Abram, ni Sarai, at ni Hagar, even Lord, ang mga karakter pa na amin pong mababasa, amin pong ma-enkwentro sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Kaya para mas lalo po naming malalim na maintindihan, siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Baka may mga balakid po dito sa aming mga buhay na maaari pong maging hadlang para sa aming maririnig, sa kapangyarihan mo, sa pagpapala mo na gagawin mo sa aming buhay sa umaga pong ito. Muli, Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga buhay, humingi kami ng tawad, humingi kami ng paglilinis ng iyong banal na dugo sa aming mga puso at isipan, lalo na, Panginoon, sa mga kinilos, ginawa at sinabi namin na hindi po, at mga narinig namin na hindi po nakalulugod sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami at tulungan mo kami, our dear Holy Spirit, na mag-surrender ng aming mga buhay sa iyo ng fully, na hindi na po yung paunti-unti, kundi buong-buo naming maisurrender sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Hinihingi po namin aming banal na Espiritu, ang iyo pong gabay sa amin, ang iyong tulong, ang iyong pagtuturo, ang paghahayag mo ng iyong karunungan, ng katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Lord, na namin ma-reveal sa amin talaga yung nais na at kalooban mo, Panginoon, sa puso at buhay ng iyong mga anak sa araw pong ito. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat-lahat sa panibagong buwan na aming tatahakin sa susunod na linggo, ay panibagong buwan na naman ang nalagpasan namin. Biyaya mo, Lord. Paano namin nalagpasan ang mga ito? Dahil napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Kaya, Lord, we declare victory upon victory, Lord God, sa gawaing ito, sa mga kapatid namin na nasa kanya-kanya mga tahanan na nanonood sa live broadcast na ito, Lord God. Patuloy mo silang cover ng iyong holy precious blood, at patuloy, Lord, na kami po'y patuloy na makauhawan ka, kauhawan ng iyong presensya sa oras pong ito ng aming pakikinig na iyong mga salita. Magbigay po sa amin ng hamon at inspirasyon ng iyong mga salita, ng karunungan, kaalaman at kaunawaan ay maranasan po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat muli, Panginoon. Ikaw lamang ang dapat madakila, ikaw lamang at wala nang iba. Tago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Mangusap po kayo, ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay patuloy na inyong basbasan, pakaingatan, Panginoon, at bigyan ng pusong handang magpakumbaba, at ikaw ang Lord ang mangusap sa aming lahat, our dear Holy Spirit. We thank you, we honor you,
We glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, welcome sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Welcome po sa mga first timers na naririto po sa ating live broadcast sa ating FB page at sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat po mga kapatid sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagpapatuloy sa paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan po ng platform na ito. Malaking bagay po ang technology ito. Bakit? Kasi po pinag-uugnay-ugnay po tayo ng Panginoon sa panahon po na ito na kailangan po natin ng kanyang karunungan, kailangan natin ng katotohanan ng kanyang mga salita. So napakahalaga po ng bahagi ng technologies na ating nagagamit. Ang mga social media platforms na ito ay blessing sa atin to reach many people for Christ. Okay? So ngayon po ay pagpapatuloy po natin ng ikatlong bahagi. Okay? Una po ipinag-aralan natin sa introduction yung problema ni Sarah na siya po ay hindi magkaanak, no po? Yung kanyang pagiging baog, pero overall po nito, isa sa pinatunayan ng Diyos na siya ang Diyos na nakakakita at siya ang Diyos na nakakarinig. So pinag-usapan po natin sa part 2, part 3 na po ito. Sorry po. Typographical error lang. So sa introduction, pinag-usapan natin ang problema ni Sarah, no? Ang kanya ano po problema niya? Siya po ay baog, hindi po siya magkaanak at malaki pong hamon sa kanya dahil kahihiyan sa kanilang kultura ang walang na hindi magkaanak ang isang babae, ang isang asawa. Kaya dumating sa kanyang punto na kailangan niya pong gumawa ng mga aksyon at solusyon na maaari pong nag-lead sa kanya sa mas marami pang konsekwensya. So sa tuwing pinangungunahan natin ng Diyos, ipinangako naman sa kanila ng Diyos na hindi po sa kanilang alipin magmumula. May reassurance pa si Lord kay Abraham. Pero ang ano po nangyari? Gumawa pa rin ng sariling solusyon, gumawa pa rin ng mga bagay na pangungunahan ang plano at kagustuhan ng Panginoon. Kaya yung human solution, it will lead to sinful solution. Imbis na makatao yung ating ginagawa, nag-lead po ito sa mga maraming kasalanan pa sa ating mga buhay. Kaya po sa tuwing tayo pinangungunahan ng Diyos, sa tuwing tayo gumagawa ng mga makasalanang solusyon, ano po nangyayari? Dumarami po ang ating sufferings. Ang suffering ay posible, hindi lang po galing yan, hindi naman po yan galing sa Panginoon lang. Ano po? Kaya tayo nagsasuffer mostly is because of our foolish choices. Ang mga konsekwensyang dumarating sa ating buhay ay gawa ng mga mali po nating desisyon, pangunguna natin sa plano ng Panginoon, kaya po nagkakandaloko-loko at nagkakandasira-sira ang ating mga buhay dahil nga po mas gusto nating mag-rely sa sarili nating karunungan kaysa sa kagustuhan ng ating Panginoon, sa mga plano ng ating Panginoon para sa atin. Now, we are going to talk about the return and submit. Nang malaman ni Sarah na siya ang may problema, nalaman natin na si Abraham ay may problema din. Hindi natin pwedeng isisi yung mga desisyon natin sa buhay sa ibang tao. No, kailangan makita natin yung ating pagkakamali sa bawat isa at pagkakamali natin mismo bilang sa ating sarili. No? Kasi mas madalas makita natin yung mali ng iba kaysa sa mas makita natin yung kamalian natin, na pansariling kamalian. So dahil na lumabas na nga po si Hagar sa eksena, so ano nangyari? Imbis na magpasakop sa kanyang dating amo, si Sarah, kasi nga na promote na siya. Kumbaga, hindi na siya katulong, kundi hindi na po siya alipin, hindi na po siya tagapaglingkod, kundi siya po ngayon ay bahagi na ng pagiging asawa, isa sa mga asawa ni Abram. So sa puntong ito, imbis na magpasakop, imbis na maging grateful, imbis na sumurrender sa kanya pong sa authority na nasa kanya,
sa authority na kay Sarah, na siya po ay under the authority ni Sarah, ano po nangyari? Mas lalo po nagkaloko-loko. Hinamak po ni Hagar si Sarai at nagsalita din po siya ng mga masasakit na pananalita. Kaya po sumagad sa galit at sa inis itong si Sarai. Sinisi naman ang problema kung bakit siya hinahamak ngayon dahil hindi siya magkaanak, kaya hinahamak siyang pilit ni Hagar. So isinumbong naman ni Sarai kay Abram. So dahil si Abram dapat ang may authority over sa kanyang wife, so syempre yung kanyang asawa ay imbis na aminin na siya ay nagkulang, siya din ay may problema. Ano ginawa? Sinisi po ni Sarai kay Abram ang lahat ng nangyaring ito, mga desisyong kanilang naging pagkakamali. Yan po ang naging rason kung bakit mas lalo pong nagkagulo. So, ibig sabihin, nakita natin, pare-parehas silang may mga problema. So, napansin natin, sa tatlong karakter na ito, wala tayong nakitang naging solusyon sa kanilang mga problema. So, dahil nga po wala pong solusyon sa problema, kailangan nating papasukin sa eksena ang magbibigay ng solusyon. Kailangan na po nating papasukin sa eksena ang pinakaimportanteng karakter sa istoryang ito. Sa istorya ng buhay ni Abraham at sa istorya ng buhay nating lahat, kinakailangan na nating papasukin sa eksena ang napaka-importanting karakter na ito. So karaniwan, itong napaka-importanting karakter na ito, ang madalas nating iniitsepwera, inaalis sa eksena, na kung sino ang pinakamahalaga sa lahat, siya po yung ating iniitsepwera. So ngayon, tingnan natin ang sumunod na bahagi, no? Makagawa ng human sinful solution si Sarai. Pangalawa, ano naman na nangyari? Sa pangalawa ay pinakita natin yung mga sufferings, mga bunga ng kanilang mga maling pagpili, mga maling desisyon sa buhay. At ngayon naman po, now is the time na papasukin na sa eksena ang pinakamahalagang karakter sa storyang ito. Okay? At hanapin natin, subaybayan po natin, abangan po natin ang mga susunod na pangyayari. Okay? So sa punto pong ito, babasahin natin mamaya. Ang ating pong mensahe ay napapaloob lamang. Teka, okay, dito po sa verse na ito. No, tapos na tayo sa verse 1 to 3, yung human and sinful solution. Yung verse 2, yung verse 4 to 6, yun naman po yung suffering and ano yun? Suffering the consequences of our foolish choices sa verse 4 to 6 naman. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung salitang return and submit. Okay, return and submit. Okay? Sila po yung magbabalik at magpapasakop. Okay? Basahin natin yan mamaya. Yan po, dito po iikot yung mensahe natin ngayon pong umaga sa Genesis 16 verses 7 to 9. Sinubukan po ni Hagar na takasan ang problema. Dahil hindi niya nga po matiis. At dahil sabi ni Abraham sa kanya, di ba alipin mo siya? Bakit? Di babalik ko siya sa iyo at ikaw na ang bahala sa kanya. Oh, di ba? So, imbes na ayusin ang problema, ibinalik kay Sarai, si Sarah naman ginantihan si Hagar sa kanyang ginawang paghamak dito. So sinubukan ni Hagar na dahil hindi niya nga matiis, tinakasan niya. Tinakasan niya yung problema, tinakasan niya yung hirap na dinadaanan niya sa kamay ni Sarai. Minamaltrato siya ni Sarah. So ibig sabihin, imagine buntis ka, may nagmamaltrato sa iyo, pinapahirapan ka, pinaparanas sa iyo ng matindi ang hirap. So hindi biro po 'yun, lalo na kung ikaw po ay nagdadalawa. Kaya nga, dalawang tao, nanay at saka yung anak, nagdadalang tao. Tapos, ano po ang naging solusyon ni Hagar? Natakasan, di ba? Tinakasan niya po, tumakas po siya sa kamay ni Sarah. Alam niyo po, saan po siya bumalik? Bumalik po siya sa Egypt. Which is, tagaroon naman talaga si Hagar. At siya po'y galing sa Ehipto, di ba? So, wala kang babalikan kundi doon sa lugar na safe ka. At doon sa lugar na kung saan, doon ka talaga nakatira.
Actually, taga roon naman talaga siya, so may karapatan siyang bumalik sa dati niyang lugar, sa dati niyang tinitirhan at kung saan siya lumaki, kung saan siya taga roon. Doon talaga siya. So baka meron siyang mga kamag-anak na pwedeng makatulong sa kanya sa kanyang sitwasyon. Naalala niyo po, nung nagkaroon ng matinding tagutom, akala ni Abram ang pagpunta sa Egypt ang solusyon. Okay? Katulad ni Hagar, akala niya ang pagbalik sa Egypt ang tunay na solusyon sa kanyang problema. Naalala niyo po si Lot? Natukso pong lumipat sa Sodom na parang Egypt din ang style. No? Egypt ang style ng Sodom pagdating sa prosperity. Yung mga Israelites, kung babalikan natin, sa panahon ng mga sufferings, yung mga paghihirap nila, sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang, sa wilderness, alam niyo po, paulit-ulit nilang ninanais na bumalik, binabalak nila, bumalik na lang tayo sa Ehipto. Pinahihirapan lang naman tayo dito. Eh doon sa Ehipto, nakakakain tayo, buhay tayo, kaya lang mahirap ang buhay. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, no? Ilalabas ko kayo diyan sa Ehipto. Ilalabas ko kayo sa wilderness experience nyo. Kaya lang, paulit-ulit nilang binabalak sa tuwing dumadaan sila sa problema, paulit-ulit nilang binabalikan ang Egypt. Ang Egypt ay parang comparison natin sa dati nating buhay. Tama ba ako, Pastora? Parang ang Egypt ay yung dati mong buhay. Na sa tuwing dadating ka sa problema at hindi mo nakayanan, babalik na lang ako. Parang nakakilala ka sa Panginoon, babalik na lang ako kay Satanas. Parang okay lang, kay Satanas na lang. Parang nung kay Satanas ako, nung nagagawa ko pang magmura, nagagawa ko magbisyo, nagagawa ko magsugal, nakakapambabae, parang lahat ng area napapamalupitan ng anak, ang asawa. So, walang kumukontra sa akin eh. Okay lang, no? Parang maluwag ang buhay. Eh nung nasa Panginoon, daming sufferings, ang daming galit sa iyo, ang daming di maintindihan yung ganito, ang daming ganyan, ang daming ganyan. So akala natin, solusyon ang umalis, no? Akala natin solusyon ang bumalik sa dati nating buhay. Pero muli, ang katotohanan ay malayo sa katotohanan. Ayan. So wait lang po ah. Hilingin ko lang si Pastora. Meron akong importanteng. Ayan. Wait lang po. Ayan. Ayan, teka. Ibigay ko lang to kay Pastora. Ayan. So, teka lang po. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Tuloy po tayo mga kapatid. So, hindi po dahilan na kapag tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, ay kailangan nating paulit-ulit na balaking bumalik kapag tayo nahihirapan. So ang tanong, nasaan po ba ang tulong na kailangan ni Hagar? Yun ang tanong eh. So kung may problema, nasaan ba ang tulong na pwedeng puntahan ni Hagar? Nasaan ang solusyon sa problema mo? So ang problema, ang solusyon wala sa Ehipto. Ang solusyon wala din kay Abraham. Ang solusyon hindi rin kay Sarai kasi minamaltrato nga siya. Kay Abraham naman bumalik ka, pinabayaan ka nga. So hindi rin palayo kay Abraham ang solusyon, no? So ang solusyon, ang tulong na kailangan ni Hagar ay walang iba kundi nasa Panginoon, nasa Diyos. So hindi dahil sa ang solusyon ay lumayo kay na Abraham at kay Sarah tulad ng ginawa ni Lot. Eh imagine, no? Parang halos nakaka 200 kilometers na
na papalayo si Hagar sa buhay ni Sarah at ni Abram, kung babalikan at puntahan natin yung verse 7, sabi po sa verse 7, nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daanan na papunta sa shore. Actually, mga kapatid, almost two, sabi ng mga biblical scholars, ang layo daw po ng kanyang nilakaran at pinuntahan papalayo sa direksyon kay na Abram at Sarai ay almost 200 kilometers ang layo. So masyadong malayo na po ito, no? Ibig sabihin ang direksyon ay papuntang Egypt, no? Tinatahak po talaga ni Hagar na siya po ay mapunta sa Egypt. So natagpuan po siya ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang kung nasaan ang daan papuntang shore. Okay? So paulit-ulit po itong binanggit ng anghel ng Panginoon, itong salitang anghel ng Panginoon, no, sa story na ito. Paulit-ulit yan, mga kapatid. Paulit-ulit. Angel of the Lord, angel of the Lord, angel of the Lord. Paulit-ulit sa storyang ito. Sabi ng iba, ito daw po ay Christophany, no? O appearance ng Son of God sa Old Testament through the image of an angel. So pero wala namang indication na ito nga po 'yon o dito nga po nangyari 'yon, yung tinatawag na Christophany, no, na appearance ng Son of God sa Old Testament. Sabi ng iba, it's just a typical angelic messenger na galing sa Diyos, no? Yun po yung sitwasyon. So, sabi ng iba, most likely ganun nga po, angelic messenger na galing sa Panginoon. Pero possible po na ito ay pwede rin namang magsabing Diyos mismo sa anyo ng isang anghel. Posible po ba 'yon? Mga kapatid, posible po ba na ang Diyos ay gamitin niya ang anyo ng isang anghel para magbigay ng mensahe? Possible din. Si Lord lang naman ang makakapagsabi kung anong katotohanan doon. So sinabi ni Hagar later on na nakita niya ang Diyos. So may ganun po siyang statement. So whatever the case, messenger man ito, angelic messenger man ito, ang tong anghel na ito o Diyos mismo ito o si Christ mismo ito, malinaw po na ang kumikilos po dito ay Diyos sa buhay ni Hagar. Ulitin ko po, hindi natin kailangan magtalo. Ay hindi, pastor, anghel yan eh. Ang linaw eh, anghel ng Panginoon. Pwede naman sinasabi ng iba, biblical sa mga biblical scholars, hindi. It's tawag dito, a son of God, appearance ng son of God sa Old Testament dito sa storyang ito. Meron naman nagsabi, hindi, angelic messenger lang yan. O, ano man ang mangyari yan, mga kapatid, isa lang ang bottom line ng lahat ng yan. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos. Sa panahon na nandoon sa bukal ng tubig sa ilang, na malapit sa daanan papuntang shore, na nandun si Hagar habang naglalakbay papunta sa Ehipto, sa direksyon pa Ehipto, ay nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. No? At sinabi ang mensahe na sinabi ay salita mismo ng Diyos ang sinasabi po doon. So natagpuan siya. Ibig sabihin, nang makita si Hagar doon ng anghel ng Panginoon, hindi aksidente. Ibig sabihin, binabantayan siya ng Diyos. Hindi rin po yun nagkataon lang, kundi intentional. Sinadya talaga ng Panginoon. He deliberately and personally na talagang pinuntahan ng Diyos si Hagar sa kanyang paglalakbay. So, merong Diyos na nakakakita, merong Diyos na nakakarinig. May Diyos na kumakatagpo sa atin sa panahon ng mga sufferings o paghihirap natin. So sa mga panahon na pinipilit natin, sinusubukan natin layuan ng Diyos, pinipilit nating umalis sa Diyos, pinipilit nating lumakad, papalayo sa Kanya, dahil sa dami ng pinagdadaanan natin na paghihirap sa mga panahon ng paghihirap na pinagdadaanan natin, sa panahon na we are trying to run away, no?
God will seek us out. Hahanapin at hahanapin tayo ng Diyos. I remember that very good verse in Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mga kapatid, ang kabutihan at habag ng Diyos ay kasama natin araw-araw sa buhay natin. So kahit sa panahon ng paghihirap, surely, sigurado, the goodness of the Lord, the mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. Kahit ang bigat-bigat na ng senaryo, the goodness and mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. That is a promise. So tinanong siya ng Diyos, Hagar, verse 8, punta tayo sa verse 8. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nanggaling? At saan ka pupunta? Sumagot po siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. So, tinanong siya, saan ka nanggaling? Saan ka pupunta? Alam naman ng Diyos ang sagot. Hindi ba alam ng Diyos? Bakit magtatanong pa siya? Napaka-redundant mo naman, Lord. Ba't magtatanong ka pa? Alam po yan ng Diyos. Tulad ng tanungin niya si Adan. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, no? Tinanong ng Diyos, nasaan ka? Bakit kayo nagtatago? Bakit ba tinatanong tayo ng Diyos, anong problema mo? Anong pinagdadaanan mo? Bakit ka nandyan? Ba't ka natakbo? Bakit umaayaw ka? Ba't lumalayo ka? And tanong, hindi ba alam ng Diyos? Akala ko ba, He is the God who hears, a God who sees our situation? Yes. Alam niyo po kung anong gusto ng Panginoon? Gusto ng Diyos na aminin ni Hagar yung pagtakas niya. Gusto ni Lord na, kaya tinatanong ng Diyos si Adan at si Eva, gusto ng Diyos umamin si Adan patungkol sa kanyang sitwasyon. Kung anong kanyang kasalanan. So inamin naman po niya. Ang maganda po kay Hagar, inamin niya. Nagtanungin siya ng Diyos, umamin siya. Lumayas po ako sa amo kong si Sarah. Tinakasan ko po sila. Kasi minamaltrato siya eh. So yun ang kanyang pag-amin. So pagdating sa verse 9, sabi sa kanya, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa... teka. Ito pala yung Psalms. Dito sa verse 8. Sabi niya, tinanong siya ng anghel, Hagar. Ito na, verse 9. Ayun na, ano ba yan? Verse 9. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo. Magbalik ka. Po, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, itong verse 9 ay isang pangyayaring hindi madali na gawin. Sa realidad, minaltrato na ako, babalik pa ako. Oh. Sabi ng Lord, bumalik ka sa amo mo. Magpakumbaba ka sa kanya. Mga kapatid, hindi madaling bumalik. Lalo na kailangan mong magsakripisyo at magtiis. Mahirap magpasakop sa isang amo kung hindi maganda ang trato sa iyo. Actually, yung salitang magpasakop dito, magpakumbaba ka sa kanya, bumalik ka sa amo mo. Yung mga salitang yan, mga kapatid, ay kaparehas ng salitang ginamit sa verse 6 tungkol sa pagmamalupit sa kanya ni Sarai. No? Yung salitang paghamak, kaparehas niya na babalik ako para magpakumbaba. Nako. Parehas po ng salitang ginamit sa verse 6 tungkol sa pagmamalupit sa kanya ni Sarah. So, mas attractive sa atin yung prospect ng sitwasyon na mapapagaang tayo. Yung convenience, yung magiging ease yung ating situation. Yung prosperity, mas malaya na ako. Kaysa naman sa kalagayan na kailangan kong magtiis pa at maghirap. Mas pipiliin nga naman natin, kung andito na ako magaang na buhay ko, payapa na ako, masaya na ako dito. Kung talaga masaya ka, ba't ka pa nagyayaya?
Hayaan mo sila. 'Di ba? Kasi kung talagang payapa ang loob mo at talagang meron kang kaligayahan at kapayapaan sa isip mo, may peace of mind ka, hindi mo poproblemahin at 'di ka pa magyayaya ng iba, 'di ba, mga kapatid? Kasi panatag ka. Pero papaano kung pinababalik ka ng Diyos sa amo mo at magpapakumbaba ka sa kabila ng mga pinagagawa niya sa'yo? Amen? Kaysa naman mabalikan na naman natin yung magtitiis na naman ako, mahirapan na naman ako. Pero paano kung yun pala ang calling sa atin ng Panginoon? Tulad ng sabi ng anghel kay Hagar, na sa halip na takasan ng problema, ang nais po ng Diyos, harapin natin ito. Magtiis, magpatuloy sa pagkakatawag na sa atin ng Panginoon. So, anong note ng Lord dito? A note here is in order bago tayo magpatuloy. No? May pagkakataon naman po kasi, sa totoo lang mga kapatid, na kailangan nating takasan ang isang sitwasyon. Lalo na po kapag sinasaktan tayo, nalalagay po sa alanganin ng buhay mo, nasisira na ang relasyon mo sa Diyos, talagang may pagkakataon na kailangan nating takasan ng sitwasyon. Sa mga may cases talaga na kailangan mong iwanan ng asawa mo, halimbawa, no, magsumbong sa pulis para ikaw ay proteksyonan dahil binabantaan ka at ng iyong anak sinasaktan kayo, kailangan mong iwanan ng asawa mo. But in most cases, mga kapatid, kailangan natin pagtiisan ng hirap na kasama sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. I remember, nang tawagin po ako ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, nung una, isa sa mga payong aking natanggap, mas malala pa sa kinain mong sinaing na napaso ka ang pagpapastor. Kasi sa pagpapastor, be ready for many challenges. Be ready for many persecutions sa mga pagkakataon na hindi kanila maintindihan, sa mga mangiiwan sa iyo sa ere ng mga taong kasama mo, tinuring mo kapatid, marami yan. In most cases, ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon, ang dami natin pagtitiisan na hirap. Sa halip na layasan natin ang pagpapastor, Pastor, dinaanan mo ba yun? Parang gusto mo nang mag-resign? Yes. Definitely yes. And I believe, di lang po ko ang nag-iisang pastor na parang sinasabi sa kanyang sarili na hindi pala talaga biro ang maglingkod. Hindi rin pala talaga biro ang magpastor. Diba? So sa halip na layasan ko ang problema, layasan ang problema sa bahay, layasan mo ang problema sa opisina, sa trabaho mo, sa negosyo mo, kailangan bumalik tayo at makipag-usap. No? Sa halip na tuluyan ng umalis sa church, kailangan bumalik sa church, makipag-usap ng maayos, kahit medyo delikado physically and health-wise dahil sa mga naging kondisyon mo sa panahon na ikaw ay naroroon sa paghihirap na sitwasyon, pero kailangan alang-alang sa spiritual na kalakasan mo at sa mutual encouragement sa mga kapamilya mo sa loob ng iglesia, babalik at magpapaalam. Meron po akong karanasan na meron talagang pagkakataon na mahirap pong balikan yung mga taong nanakit sa iyo. Pero sa halip na takasan natin, darating ang oras, haharapin at haharapin mo rin lahat yan. So sa halip na takasan natin ang problema, sa halip na mga ibang bansa uli para kumita, kailangan bumalik muna alang-alang sa ikabubuti ng pamilya. Mahirap nga naman pong harapin ang dapat harapin. Pero hindi naman po tayo sasabihan lang na gawin ang dapat nating gawin at bahala na tayo. Tandaan po natin, ang batas ay walang kapangyarihan para bigyan tayo ng lakas na kailangan natin.
The law has no power to give us the strength that we need. Kailangan ni Hagar ng sandata ng mga salita ng Diyos at pangako ng Diyos. Kaya makakaya mong balikan, makakaya mong bumalik sa iyong amo at magpapakumbaba sa kanya. Kaya mo magagawa ang lahat ng ito dahil hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil sa may kakayanan ka, hindi dahil sa matatag ka, hindi. Kailangan mo ng sandata, ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga pangako. Ano po? Hindi naman po ito ipinagkait ng Panginoon kay Hagar. At dahil ang pagpapala ni Abraham ay mararanasan din niya kung hindi siya lalayo. So ng Lord, mabless din siya eh. Gagamitin ng Diyos ang anak ni Hagar, bagamat bunga ng pagkakasala ay papatunayan ang awa niya ay higit na mayaman kaysa sa dami ng pagkakasala nila at paghihirap na nararanasan dahil sa kasalanan. Minsan kahit bunga ng kasalanan, doon mo nararanasan yung habag at awa, yung biyaya ng Panginoon na mas mayaman kaysa sa dami ng pagkakasala ang awa at habag at biyaya ng ating Panginoon. Our sins they are many, no? Kasalanan natin, they are many. We have so much sins na ginawa. So many miseries, no, na pinagdaanan. Sa dami ng kasalanan natin, sa dami ng mga nagawa nating konsekwensya dahil yung mga sufferings natin dahil sa mga ginawa nating mga foolish decisions, remember that His mercy is more. His mercy is more. No? So, ang aking panalangin, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, bagamat dumadaan tayo sa mga hamon at bagyo ng buhay, dahil sa mga mali nating pagkakasala, mga desisyon sa ating buhay, gusto ng Diyos patunayan sa iyo ngayong araw na ito kung gaano siya kabuti sa iyong buhay. Mga kapatid, sabi ng Bible, hindi lang po pribilehiyo ang sumampalataya kay Kristo, kundi kasama po ang maghirap din para sa Kanya. I believe maraming pagkakataon sa buhay natin na nagtatanong tayo, bakit ba, akala ko ba Lord, pag nasa iyo na okay na? May sufferings po dyan mga kapatid. Marami tayong pagdadaanan, marami tayong sitwasyon na haharapin. Pero maganda doon sa Panginoon, mas malaki ang awa at habag ng ating Panginoon sa atin. Truly and surely, goodness and His mercy will follow all the days of my life. It will follow. It will follow us. Minsan tinatanong natin, bakit tayo dumadaan sa mabibigat na pagsubok na ito? Tapos tinatanong tayo ng Panginoon, anak, ba't ganito ang nararanasan mo? Ba't ganito ang buhay na iyong pinagdadaanan? Hinintay lang tayo ng Lord umamin sa ating pinagdadaanan. Umamin sa ating mga pagkakamali. Sabihin sa Kanya, maging totoo sa ating mga pinagdadaanan. Mga kapatid, kailangan natin minsan pagtiisan ng hirap dahil tinawag tayo ng Panginoon dito. Sa halip na layasan natin ang problema, kailangan nating harapin, kailangan nating bumalik, kailangan nating makipag-usap. Sa halip na tuluyan ng umalis tayo sa iglesia at nagnanais kang bumalik sa church, kahit mahirap, kahit delikado physically, health-wise, no, or mentally, emotionally, kailangan alang-alang sa spiritual na kalakasan mo, mutual encouragement sa pamilya, sa mga kapamilya sa loob ng simbahan.
So again, sa halip na takasan ng problema, no, kailangan bumalik alang-alang sa mas ikabubuti ng lahat. Mahirap harapin, pero dapat harapin. At yon ang nais ng Panginoon ipaunawa sa atin. Our sins, marami na. We commit mistakes. That's why marami tayong sufferings because of our wrong and foolish decisions. But always remember, the mercy of the Lord is always there. The mercy of the Lord is bigger than your problem. The mercy of the Lord is bigger than our sins. Kahit gaano pa kalaki yan. Ang biyaya, ang awa, ang habag ng Panginoon ay lagi nating mararanasan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa mensaheng ito, Panginoon, sa buhay ni Hagar, nagbigay po sa amin ng hamon at inspirasyon na matuto kaming umamin sa aming kalagayan. Matuto kaming maintindihan, Panginoon, na ang lahat ng hirap na ito hindi solusyon para layuan ka. Hindi solusyon na lumayo sa iyo. Hindi solusyon na sirain ang aming mga buhay, bumalik sa dati naming pagkatao. Ang nais mo, Panginoon, makita sa aming buhay, ang matutong lumapit sa iyo, aminin ang aming totoong kalagayan. Makita namin na ikaw ang Diyos na nakakakita, ikaw ang Diyos na nakakarinig sa aming mga sitwasyon ng buhay. Alam namin, Lord, hindi po namin pwedeng ipagmalaki sa iyo. Kailanman di kami nagkasala, kailanman wala kaming ginawang pagkakamali, Lord. Araw-araw sa aming buhay, nagkukulang, nagkakamali kami. Pero sa dami ng pagkakamali namin, Lord, hindi namin kailanman nakita na mas marami ang kasalanan, mas marami ang mga pagkahihirap kaysa sa dami ng habag at awa maging ng biyaya mo sa amin para kami po'y muling makabalik sa iyo. Lord, thank you because pinaalalahanan mo kami ngayon pong umagang ito. Hindi mo kami pinabayaan na hindi namin makita ang halaga ng mensaheng ito. Ang sikreto, papasukin ng Panginoon sa aming buhay. The true secret, the true key na maayos na pamumuhay, the solution to every problems in life found through Jesus Christ. Jesus is the only answer. Siya ang tunay na susi, siya ang tunay na solusyon. Kaya kapatid, kung nandun ka sa puntong pilit mong inilalayo ang iyong sarili sa Panginoon, pilit mong inilalayo ang sarili mo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, let me tell you this. Gaano man kalawak ang dagat, mas malaki pa rin ang langit. Ibig sabihin, tandaan natin na ang langit ay isang patunay na ganyan kalawak, kalaki ang lalim ng habag at awa, biyaya ng ating Panginoon sa atin. Kaya wag tayong mangamba na bumalik sa Kanya. Wag tayong mangamba, wag tayong mag-alala, wag tayong matakot na bumalik sa Kanya, na lapitan siyang muli at sabihin sa Kanya ang ating kalagayan. At lagi pong mapapatunayan na kung meron mang pinakatamang desisyon na ating nagawa, yan ay walang iba nang tayo'y matutong bumalik sa tunay na solusyon sa lahat ng ating problema. Again, Lord, thank you. Thank you for your promise that surely goodness and mercy will follow all the days of my life. Thank you for the life of Hagar. Thank you for the life of this servant, Lord God. Bagamat siya'y nagkamali, bagamat siya'y nagkaroon ng problema, nakita namin, Lord, concerned ka pa rin sa kanya. And we thank you
Dahil alam namin, Panginoon, buhay ka kumikilos ka. Sa mga sitwasyong ito, Panginoon, alam namin hindi po aksidente ang pagkakataong ito. Hindi po nagkataon na marinig namin ang mensaheng ito, kundi intentional kang nangungusap sa amin. Sinasadya mo, Panginoon, ang mensaheng ito at pinepersonal mo kami, Panginoon, sa mensaheng ito na merong Diyos na kumakatagpo sa amin sa panahon ng aming paghihirap. Sa panahon na we are trying to run away, God will seek us out. Because surely your goodness and your mercy will follow all the days of our lives. Thank you, God. Dahil alam mo kung ano ang aming kalagayan. Nakikita mo ang kondisyon ng aming buhay. Nakikita mo ang kalagayan namin. Kaya Lord, alam namin gusto mong tulungan kami. Bagamat alam mo ang aming kalagayan, batid mo ang aming sitwasyon, nais mo rin kaming makita na aminin na kailangan namin ng tulong mula sa iyo. Maraming salamat. This time, Lord, tulungan mo kami na makita si Kristo ang susi ng aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kaming lahat ay magpakababa sa iyo. Humingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, isip, salita, gawa. At kung dati, Lord, we are always reliant sa aming mga sarili. Gusto namin doon sa kami magiging kumbinyente, madali ang buhay, doon kami. Kasi ayaw naming nahihirapan. Pero Lord, right now, we know we have your word, we have your promise, Lord. Alam namin paano namin maharap ang lahat ng hamon na ito. Sabi nga po ni Santiago, magala kami pag dumadaan kami sa mga mabibigat na pagsubok. Dahil sa pagkakataon po ng mga pagsubok na ito, nahayag ang iyong kapangyarihan. Nahayag ang iyong pagkilos. At mamamangha kaming lahat dahil ikaw po ang kumilos sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami kahit mahirap ang buhay. Kahit mahirap ang sitwasyon, hindi po namin isasantabi ang pagkatawag mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tanggapin na si Kristo ang susi, si Kristo ang dahilan sa lahat ng ito. Sa halip na takasan namin ang problema, hanapin ka namin, O Diyos. Tulungan mo kaming harapin ito. Tulungan mo kaming magtiis. Tulungan niyo po kaming magpatuloy para kami makalakad sa iyong kalooban. Maraming salamat. We're so blessed for this wonderful opportunity to hear your message and to be blessed, Lord God, sa mensahe, sa pangako, sa katotohanan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Muli, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. God bless you, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope and pray na kinatagpo ka ng banal na spirito ngayon pong araw na ito. Sa pamagitan po ng mensaheng ito ay marami pong bagay ang nagpa-realize sa iyo na tinuro ng banal na spirito sa pamagitan ng engkwentro ni Hagar sa Panginoon. I believe blessing ito sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon, maraming salamat sa iyo na dumalo sa gawain ng pagsamba ngayon pong umagang ito. Nawa, lagi mong tandaan, hindi ito aksidente, sinadya ito ng Panginoon. Intensyon ng Diyos, intentional ang Diyos at personal ang Diyos. He deliberately na ginawa niya ito dahil gusto niya maintindihan mo na siya ang solusyon sa iyong mga problema. Kaya muli, maraming salamat sa Diyos dahil siya ay pinapasok mo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon, personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Mabuhay ang ating Panginoon. Maraming salamat po. If you want to become a blessing din sa ministry, binless ka ni Lord, so surely dapat maging blessing ka rin sa iba. So sa church, mga kapatid, balik natin yung inuutos ng Panginoon, ang ating tithes, faithfully sa Panginoon by God's grace. Ibalik natin din
yung ating offering, no? We offer to the Lord. Sabi nga ng Panginoon, ano man ang ating itinatanim, yun din ang ating aanihin. So magbigay tayo ng masayang kalooban, hindi napipilitan lang. Okay? Iba po ang tithes. Tithes is command, and then ang offering is coming from the heart, voluntarily. Na walang malaki o maliit na halaga doon. Ang puso mo ang tinitingnan ng Panginoon. God bless you. Magkita-kita po tayo. Pagpapatuloy natin yung part 4 sa darating na sa susunod na linggo sa biyaya ng Panginoon. God bless you mga kapatid. I hope you enjoy the message of the Lord. God bless you. Enjoy your weekend everyone. Pagkatapos nito, lumabas po kayo. Mag-spend kayo ng quality time to your family. Balikan nyo po yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, mga kapatid ninyo, mga anak ninyo na matagal po kayo hindi nagkita-kita o matagal kayo samaan ng loob. Mag-usap, ayusin, hingin sa Panginoon ng wisdom, tutulungan niya kayong harapin ito. Magtiis, magpatuloy sa pagkatawag ng Diyos sa ating lahat. God bless you. To God be all the glory. This is Pastor Marvin saying, mahal ka ni Lord at mas malaki ang biyaya at habag ng Panginoon kaysa sa ating mga problema. Si Kristo ang solusyon sa lahat ng bagay. God bless you. God bless you. To God be all the glory.
sasayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagbuhay.